Ayan, good morning po sa ating lahat. Good morning. Ang hina naman, gano'n na ba kainit? Good morning po sa ating lahat. Good morning. Ayan po. Sige nga po, sabihin natin sa katabi natin, hello, good morning sa'yo. Magandang umaga nga po sa ating lahat. And I'm very thankful and privileged and blessed na pwede akong tumayo sa harapan niyo muli bilang inyong worship leader. And ngayon po, bago tayo magsimula, gusto ko lang pong bilang paghanda ay ating pag-isipan kung ano yung naging role ni Jesus or ng ating Panginoon sa ating buhay ngayong linggo. Ano yung mga katangian niya na na-experience natin the past few days, ano yung mga pwede nating i-celebrate, alalahanin, papurihan, sambahin ngayong umagang ito. So gusto ko pong pag-isipan natin yun. Sino nga si Jesus sa buhay natin ng mga nakaraang araw? At bago tayo magpatuloy sa ating panambahan, ipanalangin po natin yun. Kausapin natin siya, alalahanin natin kung sino siya, at i-welcome natin siya sa presensya natin. Manalangin po tayo. Panginoon, ngayong umagang ito ay lumalapit kami sa inyo. Nandito kami, Lord God, sa inyong kongregasyon. And I pray, Lord, na samahan niyo kami. Salamat sa mga ipinaranas niyo sa amin ng nakaraang linggo. Salamat sa pagpakita sa amin kung sino ka. Iba-iba, Lord, ang naging experiences namin kasama kayo. At lahat ng yun, Lord God, ay gusto namin ipagpasalamat, gusto namin dakilain, gusto namin sambahin at papurihan. So Lord, as we sing today, as we pray to you, as we listen to your message, Father, be with us. Be with us, Lord, and listen to us. Listen to our songs, our prayers, our hearts. And may you be blessed, Lord God, and glorified by all our thoughts and all the things that will be coming out of our mouths. Gusto namin kayo, Lord God, makapiling ngayong linggong ito at naway maluwalhati namin kayo sa lahat ng aming gagawin. In Jesus' name we pray. Amen. Basahin po natin ang verse sa 1 Thessalonica 5:16-18. Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Tumayo po tayong lahat, awitan natin ang ating tunay na Diyos, papurihan natin ang Hari ng lahat. Say
tayo ba sa ating Panginoon? Amen. Samahan niyo po akong basahin ang mga awit 32:5. Sama-sama po tayo. Aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo, at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking inihayag, ang aking pagsalansang sa Panginoon, at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Parte rin po ng paghahanda natin sa panalangin ay ang pag-confess ng ating mga kasalanan sa ating Panginoon. Noong nakaraang linggo, nakasama natin siya. Pero meron din tayong mga nagawa na hindi ka nais-nais, na hindi ka lugod-lugod sa ating Panginoon. So ngayon po patuloy tayong manalangin at tayo ay lumapit sa Kanya at i-confess natin ang lahat ng ating mga hindi ka nais-nais na nagawa. Manalangin po tayo. Sabi nga sa verse, sa mga kasalanan natin, sabi doon, at iyong pinatawad ang kasamaan ng ating kasalanan. Sa pagpatawad sa atin ng Panginoon ay dala niya rin ang kapayapaan at kaligayahan sa bawat isa. He has forgiven us and has brought us peace and joy in being with Him. Patuloy tayo kumawit sa Kanya.
para sa ating congregational prayer. Masaya po bang magpuri sa Panginoon? Ngayon naman po ay patuloy natin siyang pasalamatan sa pamamagitan ng panalangin. Manalangin po tayo. Panginoon, patuloy po kaming nagpapasalamat sa inyo. Salamat dahil sa inyong kamatayan at sa inyong muling pagkabuhay, Panginoon Diyos. Maraming salamat po. Salamat po sa inyong walang hanggan, wagas at walang katapusang pagmamahal at pag-ibig sa amin, Panginoon Diyos. Salamat po dahil kayo rin po ang nag-iingat sa amin sa araw-araw. Salamat po dahil kayo rin po ang nagpo-provide ng mga pangangailangan namin sa araw-araw. Salamat din, Panginoon Diyos, dahil pinagaling mo ang mga may sakit sa amin. Pinanatili mong malusog ang aming mga katawan. At iniiwas mo kami sa mga sakit nitong mga nakaraang araw. Maraming salamat po. Salamat din po, Panginoon Diyos, sa patuloy yung pagkilos mo sa bawat isa sa amin para lumago ang aming pagkakilala sa inyo, para mas lalo pa namin kayong makilala at maipakilala sa iba, Panginoon Diyos. Maraming salamat po. Salamat po, Panginoon Diyos, sa pagpapatuloy ng mga DJs sa what do you call that? Nalimutan ko. Sa pagpapagal ng mga preachers para po talaga maibahagi ang inyong salita sa aming Panginoon Diyos. Maraming salamat po sa buhay ng mga council members, ng mga elders at saka ng mga deacon. Salamat sa time na ibinibigay nila upang gumanda ang takbo ng inyong iglesia dito sa Lord of Life Christian Fellowship. Salamat, Panginoon, dahil binigyan mo ng mga trabaho ang mga miyembro at mga pagkakakitaan upang hindi po kami maubusan ng aming kinakain sa araw-araw. Salamat sa mga tirahan na meron kami, Panginoon Diyos. Salamat din, Panginoon Diyos, sa pag-iingat mo sa mga misyonari na aming sinusuportahan, sina Eva Abad, si Bel Beranya, si Kristen Doty sa Maharlika, si Sinalem at Riel, si Ilio, Panginoon Diyos. Salamat po sa buhay nila na nagpapagal upang mas marami pang mga tao ang makakilala sa inyo. Salamat po sa pagpapagaling mo sa mga may sakit tulad nila sa Aso, kay Josephine, at saka Pinabong at Jenny sa kanilang mga ubo, Panginoon Diyos. Maraming salamat po. Tunay nga po na napakabuti mo sa aming mga anak ninyo, Panginoon Diyos. Thank you so much, O God. At sa oras naman po ito, Panginoon Diyos, tinataas ko ang mga kahilingan namin. Dumudulog kami sa trono ng inyong biyaya at hinihiling namin na patuloy mong bibigyan ng gabay ang aming council para sa mga susunod na aktibidad at mga gawain dito sa iglesia. Patuloy mo rin po, Panginoon Diyos, na bigyan ng magandang kalusugan at gabayan ng mga ministry coordinators sa mga ministries na mayroon sila. Patuloy mo rin, Panginoon Diyos, na pagalingin ang mga tao na may mga sakit pa at iiwas din ang lahat sa mga sakit na mayroon ngayon. Pinadalangin din namin, Panginoon Diyos, na matigil na yung mga lumalaganap na sakit sa iba't ibang lugar dito sa Quezon City, yung mga ubo, sipon at iba pa, Panginoon Diyos. Lord, sa mga tao na miyembro or na walang trabaho o walang pinagkakitaan, Panginoon Diyos, tinataas namin sila sa inyo. Kayo po ang mag-provide ng source of income sa kanila para po sa susunod na pasukan ay makapasok ang mga bata. Tulungan mo po ang mga estudyante sa pagtatapos ng kanilang klase kung maayon, Panginoon Diyos. Panatilihin mo po silang ligtas, panatilihin mo po silang malusog. Bigyan mo rin po sila ng provision sa araw-araw at sa mga susunod na buwan para sa enrollment nila, Panginoon Diyos. Ingatan mo po kami lahat, Panginoon Diyos, sa sakit, sa anumang pong mga hindi magagandang experiences na po pwedeng
dumako sa aming Panginoon Diyos. Lord, tinataas ko po ang kabataan namin, Panginoon Diyos. Marami pong mga tukso na nararanasan sila. Hindi lang po ang kabataan, pati po kami ng mga matatanda ay nakakaranas ng tukso sa araw-araw. Lord, iiwas mo po kami. At sana talaga mas kilalanin namin kayo, mas magtiwala kami sa inyo, mas sumunod kami sa inyo upang maiwasan namin ang mga tukso po ng Diyos. Kumilos po kayo sa bawat mananampalataya dito na talagang palagi nilang panghawakan ng inyong salita. Palaging kayo ang kanilang sundin sa kanilang pang-araw-araw na desisyon. Dalangin ko rin po na talagang bawat isa sa amin ay maging consistent sa pagbabasa ng inyong salita. Hindi lang po maging consistent sa pagbabasa, kundi isa buhay din po namin ito, Panginoon Diyos. At dito po ang gusto ninyo sa amin. Nagpapasalamat kami, Panginoon Diyos, sa buhay pala ng mga baptismal candidate ngayon. Patuloy niyo pong iingatan ang kanilang puso't isipan upang talagang magpatuloy sila at mas makilala nila kayo sa pamamagitan ng pag-aaral ng inyong salita. At sa oras na sila i-baptismo, Panginoon Diyos, ay maunawaan nilang maigi kung ano ang kahalagahan nito sa kanilang mga buhay. Maraming salamat, Panginoon Diyos, dahil alam ko na kayo ang palaging kikilos sa bawat isa sa amin. Sa mga members na nangangailangan ng DGs or mga fellowship, Panginoon Diyos, i-provide mo po sila ng mga grupo na po pwedeng mag-encourage sa kanila at po pwedeng tumulong sa kanila upang lumago sila sa kanilang pananampalataya. Patuloy po kayo ang maging gabay namin sa araw-araw. Kayo ang maging source ng strength, source ng encouragement, at source ng finances namin, Panginoon Diyos, upang maging maayos ang buhay ng bawat isa sa atin. Maraming salamat po. Sa iyo po ang papuri sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, kasama ng banal na Espiritu. Amen. I think. Isang napakalaking pribilehyo po na pwede tayong manalangin sa isang dakilang Panginoon. Same God na pwede natin tawagin Father, Ama. Lahat ng ito ay pwede natin iangat sa Kanya. So ngayon ay tumayo tayo lahat. Patuloy natin siyang awitan, dakilain at pamuli. Segura
Lord God, pakinggan kung ano ang gusto nyo sabihin sa atin. So Lord, ngayon, as we prepare for our message, Lord, gamitin nyo ang aming mensahero na si Janina. Tanggalin nyo, Lord God, ang kahit anong distractions. Hayaan nyo mag-focus siya sa inyo lang, Father. At naway kayo ang marinig namin sa pamamagitan. At kami, bilang mga makikinig, Panginoon, ihanda nyo ang aming mga puso, ang aming mga isipan. Ihanda niyo, Lord God, ang aming mga gagawin sa mga darating pang araw kung saan pwede namin gamitin ang lahat ng mga sinabi ninyo. So, Father, be with us as we listen to your word and as we understand what you want to do in our lives. Salamat, Lord God. Handa niyo kami. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Nalipin na tayo paupo. Patawagin ko si Janina para sa ating mensahe. Magandang umaga po. Nako, ano na po. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Ayan. So, nagagalak po ako na may opportunity muling tumayo dito sa harapan ninyo para magbahagi ng salita niya. And nagagalak din po ako kasi last week, wala po ako dito nung nag-Holy Week sunrise service po tayo noon. And sayang kasi paborito ko po yung arroz caldo, pero pero sayang din po kasi madalas po na-enjoy ko po yung time na meron tayo pag maaga po tayo nagigising. Kunwari po na-enjoy ko yung maaga. And na-enjoy ko po na nagsiserve, nag-worship, na nakikinig sa salita ng Diyos ng sabay-sabay. And na-remind lang po ako last week nung iniisip ko nga po yung Holy Week natin. Nung mga 9 years ago po, nung Holy Week po ng 2015, meron pong tinatawag na Operation Jabez, or OJ po for short, na pinadala po kami ng ilan din po sa mga youth dito sa Lord of Life. Kasama po dyan sina Aki, Rachel, sina Ate Jowa, sina Ate Sasu. Sa ibang OJ po, nakasama din po namin sina Rico, sina Junie. And ayan po, ito yung sa 2015 po sa Sariaya, Quezon po kami pumunta niyan. And ang ginagawa po doon, pinapadala po kami sa ibang, yun, sa labas po ng Metro Manila, tinuturuan po kami paano magbahagi ng salita ng Diyos. At yun po, lumalabas po kami, kumikilala ng mga hindi namin kilala. And bagong experience po yun sa akin. And isang bahagi po ng OJ, yung tinatawag na Dawn Watch. Paborito po namin ni ate yun kasi ang ibig po sabihin, magigising po ng 5 a.m. para po manalangin ng sabay-sabay. And minsan po napapagalitan po kami nung director namin, si Ate Rowan, kasi gumagano na po kami habang nananalangin po. Pero ako po bilang batang Kristiyano pa lang po nung time na yan, bagong experience po sa akin yung manalangin sa labas ng aking comfort zone. No? Yung hindi po siya komportable, hindi po ako sanay, hindi siya yung magpe-pray ka lang bago kumain or magpe-pray ka lang kasi may part ka ng DG. Kundi nanalangin kami para po sa iaharap naming mga gawain, para po sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. And doon ko lang din po nakita yung kapangyarihan at yung lakas po ng panalangin sa gawain sa ministeryo. And naging blessing po sa akin yung experience na yon. And yun din po yung pag-uusapan natin ngayong umagang ito na nandito po tayo ng sama-sama ngayon. Pero bago po yun, kung pwede pong samahan nyo lang po ako sa isang panalangin. Okay. Panginoon, salamat po sa umaging ito. Salamat po sa pagdala po sa amin dito para makinig sa inyong salita, para po namnamin ang mga gusto nyong sabihin sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil ako po ay hinanda nyo, binigyan nyo ng mga salita, binigyan nyo ng kaisipan para po pag-aralan ang salitang sasabihin ko ngayon. Naway magamit nyo po ako at yung mga salita nyo po ang talagang mamuno ngayong umagang ito, Lord. Naway ang mga puso namin ay ma-absorb at
ma-apply po talaga sa aming mga buhay ang aming mapapakinggan. And mawala po yung mga distractions or iba pang iniisip namin ngayong umaga, kundi talagang yung focus at yung tutok po ay nasa inyo lamang. So salamat po Panginoon, i-bless niyo po ang time na ito. In Jesus' name, Amen. So yun po, tulad nga po ng sinabi ko, ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa panalangin, no? And ano po ang ginagampanan nito sa ating paglago bilang mga Kristiyano at pati na rin po sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. And mahahanap po ang ating teksto sa mga taga-Kolosas, chapter 4, verses 2 to 4. Kung pwede po, maiksi lang naman, sabay-sabay po, tayo po tayo at basahin po natin ang salita ng Diyos, no? Sige po, 1, 2, 3. Magpatuloy kayong may kasigasigan sa pananalangin. Idalangin din naman ninyo kami na makapangaral at makapahaya kami ng hiwaga ni Kristo. Ito ang Maraming salamat po sa pagbabasa ng salita. Pwede na po tayong umupo. Basahin ko lang din po sa English. Ito po ang nakakita sa English Standard Version. Continue in prayer steadfastly, being watchful in it with thanksgiving. At the same time, pray also for us that God may open to us a door for the word, to declare the mystery of Christ, on account of which I am in prison, that I may make it clear which is how I ought to speak. Ang teksto pong ito ay mahanap po natin sa sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosa. Ito po ang outline ng Colossians or Book of Colossians. And dito po sa sulat niya, makikita po natin yung iba't ibang mga turo or instruction ni Pablo para po sa mga mananampalataya sa Colossae. At marami po siyang iba't ibang turo tungkol po sa ating mga habits, sa ating mga paniniwala. Pero ito pong teksto natin na nakikita po sa bandang dulo na po, ito po ang pangwakas ni Pablo sa kanyang sulat. Dito na po nagsisimula na ito na po ang iniiwan niya sa mga taga-Kolosas. Naway patuloy na lumalim ang kanilang relasyon sa Diyos at patuloy silang lumago bilang mga Kristiyano. So, pa-closing na po siya ng parte na ito. No? And yun po yung sinabi niya, continue in prayer, magpatuloy kayo sa panalangin. And yun po yung pag-uusapan natin ngayon, no? Kanina po, ang title natin ay paano po lalago ang Kristiyano sa kanyang buhay panalangin. And una po ay sa kalidad po ng kanyang walang tigil na panalangin. Or in English po, by the quality of their unceasing prayer. So, by the quality of their unceasing prayer or walang tigil na panalangin. Bakit po unceasing? Pansinin po natin yung unang salita na ginamit ni Pablo sa kanyang hamon or sa kanyang reminder. Magpatuloy o continue kayo sa inyong panalangin. Ibig sabihin po, hindi po dapat tumitigil ang ating pananalangin. Hindi po dapat hanggang ganito na lang o hindi po dapat na minsan-minsan lang, kundi palagi consistent. Hindi po twice a week, hindi po pag Sunday or pag Wednesday prayer time lang, kundi pinapatuloy po natin ang ating pananalangin. And yung pag-continue na yun, pag sinabi pong continue o magpatuloy, ibig sabihin po, nasimulan na. Di ba? Hindi ka po pwedeng magpatuloy ng bagay na hindi mo pa nasisimulan. So, ibig sabihin, yung mga taga-Kolosas po, somehow, nasimulan na po nila, marunong na po silang manalangin. Hindi po sila bagong Kristiyano na hindi pa po alam paano manalangin, kundi ang paalaala po sa kanila ni Pablo ay patuloy nyo yung nasimulan nyo ng pananalangin. Ganon din po sa atin, marami po sa atin marunong na po manalangin. Pero rene-remind po tayo ni Pablo, patuloy po natin gawin ito. Paano po natin ipapatuloy? Ano po yung katangian ng ating pagpapatuloy na sinasabi niya? Sa verse 2 po, tinuloy niya, magpatuloy kayong may kasigasigan, or in English, steadfastly. Ano pong ibig sabihin ng kasigasigan? Ito po ay pagiging matatag, loyal, or hindi nagbabago at hindi madaling matangay ng iba. Kumaga desidido po sa panalangin, no?
hindi po nanghihina kung may pagsubok, or kung nag-iisa man lang tayo, or kahit antok na po tayo, tulad po namin, patuloy pa rin po ang katapatan sa panalangin. Ganun po ang ibig sabihin ng steadfast. And madali po tayong maligaw, no, sa mga routines natin sa prayer. Dati po kami may prayer time sa pamilya po namin every night. And ako po, bilang bata, yung pinipray ko po nun, eksaktong-eksakto po na everyday. Thank you, Lord, for ganyan. Please don't give me nightmares. Please give me blessings, ganyan. Saktong-sakto po yun. And kahit po paglaki, maaaring makita po natin na may mga panalangin na nauulit-ulit po natin, na maaring sa pagkain po, or pag may hinaharap tayong event, or pag nag-opening prayer po sa isang meeting. Minsan, may routine na po tayong nagagawa. Pero ang sabi po ni Pablo sa atin, ay pag-isipan nyo yung magiging panalangin nyo. Yung mga Jewish leaders po, or Christians po dati, meron din po silang mga prayer na paulit-ulit. Meron po silang mga rine-recite morning, sa umaga, sa hapon, sa gabi. Naka-oras po yun. Meron din po for the Sabbath, meron po for holidays, na mga given na prayer po nila. And ano po yun? Tradition po sa kanila yun. And hindi naman po dini-discourage yung ganong prayer, no? Pero bantaan din po natin yung sinabi po ni Jesus sa Mateo 6:7. Sabi niya, kailangan maingat kayo, huwag kayong nagsasalita lang in vain. Kailangan yung panalangin nyo may laman. Kailangan sadya, kailangan maingat. Yun po ang paalaala sa atin. Kaya paano po natin magagawa iyon? Doon po papasok ang ating unang subpoint sa point 1, no? Yun po ay ang pagiging mapagbantay sa panalangin, or in English, watchfulness po in prayer. Ano po ibig sabihin ng pagiging mapagbantay? Familiar po ba kayo sa mga military outpost or watchtower po? Or, ay, moo si Mark. Hindi, pero meron pong tinatawag na mga watch post na ito po yung nilalagay. Either mataas po sila or malayo po sa base or sa mismong area kung nasaan po yung military. And ang ginagampanan po nito ay para maabangan po nila kung may darating po na kaaway, no? Minsan po hindi lang gusali, kundi may scout po or may taga-punta po sa malayo para i-check kung may parating na ba na kalaban, no? Ano pong effect nun sa grupo or sa army na nag-aantay? Ibig sabihin po, napoproteksyonan po sila dahil meron pong nagbabantay para sa kanila. Yun po ang pagiging mapagbantay po nila kasi aware po sila sa kanilang kapaligiran, aware po sila sa mga darating. And sa atin po, bakit kailangan pong maging maingat o mapagbantay tayo sa ating panalangin? Ano po yung watchfulness, being watchful, sa konteksto po ng Biblia? Ito po ay pagiging pagbantay or ready sa mga haharapin sa atin ng kalaban. Meron pong mga verses na sinasabi po sa atin na lagi ka dapat maging ready kasi mabangis na leon ang kalaban ninyo. Or dapat hindi ka malamangan ni Satanas kasi alam naman natin ang mga diskarte niya. Ine-expect po sa atin na ready tayo, ine-expect po na alam na po natin yung mga kung paano po dumiskarte si Satan, no? Ano po yung mga ihaharap niyang tukso sa atin. Kailangan po alerto o alisto tayo sa mga darating. This coming Tuesday, Wednesday po, may 2 holiday po tayo. Pero ang pagiging Kristiyano, wala pong holiday. Lagi pong dapat aware tayo sa mga nangyayari. Kailangan po maobserbahan natin ang mga nangyayari. Kailangan po maingat tayo sa ating paghahanda ng ating mga isipan, puso, mata, sa mga pagsubok na haharapin natin. Pwede po nating ipanalangin ang ating mga sarili tungkol dito para mas ma-equip po tayo ng Panginoon. Si Mama Papa po dati, pag lumalabas po ako ng bahay, lagi nila sinasabi, alerto ka, alisto ka. Favorite po ni Papa, alisto ka sa mga napasag paligid mo, mga lalaki dyan, ganyan. So, si Kristo kaya, paano po tayo babantaan, no? Ano kaya yung gusto niyang ipanalangin natin para alisto tayo sa devil? Panalangin po natin na mabigyan tayo ng discernment.
kung malaman ano yung mali at tama, na mabigyan tayo ng lakas against temptation, na mabigyan tayo ng kaalaman paano tumindig pag may na-encounter tayong tao na kailangan nating kausapin, or na may issue na kailangan nating tumindig. Natatandaan niyo po ba yung, mukha pong maliit yung teksto, pero kung nakikita niyo po sa Biblia sa Mark 14, meron po dito yung si Jesus ay malapit na pong ipako sa krus. And ito po ang nasa Garden of Gethsemane po siya. Kasama po niya ang kanyang mga disipulo. And sobrang stress na po, sobrang masakit na po ang puso ni Jesus dito dahil alam na po niya ang kanyang haharapin. And ang sabi po niya sa kanyang mga disipulo, samahan niyo akong manalangin kasi kailangan ko ng kasama and magbantay kayo at manalangin. Magbantay kayo rito. Pero nakatulog po yung mga disipulo niya. Sabi nga niya po, hindi ka ba makapagbantay kahit isang oras man lang? Pero natural po na tao lang po ang mga disipulo ni Jesus. Pero nandito po yung kahalagahan ng pagbabantay po sa ating mga sarili. No? Yun po yung hamon ni Kristo sa atin. And sinabi naman din po niya sa dulo, ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Naintindihan po ni Jesus na ang pagiging watchful or mapagbantay, ito po ay nakukuha lamang natin mula sa banal na espiritu. Alam po niya na bilang tao, hindi po natin to kaya. Kaya nga po nakakatulog or kaya nga po nangihina ang tao. Pero kaya po natin lalong pang kailangan maging mapagbantay. Kasi dapat nakasalalay tayo sa banal na espiritu, na i-empower tayo or bigyan tayo ng lakas para po gawin ito. Maaring sa pang-araw-araw po nating panalangin, may mga bagay na madalas automatic niya nang nasasama sa prayer. May mga prayer concern po sa pamilya, sa trabaho, sa pinansya, at iba-iba pang tinataas sa Diyos. Pero may magandang pong pag-isipan, napapanalangin po ba natin yung mga bagay na hinaharap pa lang natin or hindi pa natin alam? Pinapanalangin po ba natin na, Panginoon, pakita mo sa akin ano yung mga kailangan kong ipag-pray or dapat kong malaman tungkol sa mundo, sa ating bansa, para alam ko ano kailangan kong ihanda. Or Lord, ihanda niyo ako sa tukso na hindi ko pa alam kung anong darating na tukso. Yung mga bagay na hindi madaling bantayan, tulad ng aking pananalita or ng aking galit na hindi ko pa na-encounter. Or Lord, para sa mga nasa posisyon sa iglesia, Lord, bigyan mo ko ng sensitivity or na mas maging sensitibo ko sa mga pangangailangan ng aking mga pinapastol or sa aking mga kasama sa ministeryo. Ito po ay nakakatulong sa atin para ihanda ang ating mga sarili. At marami pa po ibang oportunidad sa Biblia kung saan ay maaari tayong maging mapagbantay. Lahat po ito na nakalagay, hindi ko na po isa-isahin, pero marami po dyan yung mga kasinungalingan, greed, or yung pagiging mapagtangi. Lahat po ito ay maaari nating ipanalangin at bantayan ang ating mga sarili, ang ating mga kapwa, para po maiwasan. Parte rin po ng pagiging mapagbantay or watchful ay yung pagiging handa. Handa po saan? Sabi po ni Jesus, kaya dapat lagi kayong handa kasi hindi nyo alam kung kailan ang araw at ang oras. Sabi niya, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi nyo alam ang araw. Ito po ang araw na pagbalik po ni Hesus Kristo sa ating mundo. Ito po ang inaasahan niyang ready po tayo pagdating po niya. Marami pong discussions or minsan po misinformation sa kung matatapos na po ba ang mundo or yung end times. Dati po sabi, party like it's 2000 to 2012 daw po matatapos na yung mundo na. Pero katotohanan po na balang araw ay huhusgahan po tayo ng Panginoon. Darating po ang araw ng judgment para sa ating lahat. At pag dumating po yung araw na yun, ready ka na bang harapin ang Diyos? Na mahatulan ng Diyos? Handa ba ang iyong espiritu or ang inyong sarili? Yung pagiging watchful po or mapagbantay natin, yun po ang maaari din nating gawin para mahanda ang sarili natin humarap sa Diyos. No? Pag dumating na po siya, masasabi ba po nating malapit na ang relasyon natin sa Kanya?
Masasabi po ba nating malinis na ang ating mga karakter pag kinausap na natin siya? Kung alam niyo po yung kwento ng mga dalaga sa Matthew 25, 1-13, meron po doon 10 dalaga na inaantay po yung lalaking ikakasal. Tradisyon po sa kanila yon, no? So 5 po sa kanila, may mga lampara po silang lahat. And 5 po sa kanila, wala pong extra na langis. Pero may 5 po sa kanila, nagdala po ng extra na langis. Kasi alam po nila, naghahanda lang po sila, magaling lang po silang matalino lang po sila at ready lang po sila. At yung lalaki po na late. And pagdating po niya, yung lampara nung 5 hindi nagdala ng extra, naubusan na po ng apoy. And sabi nila, uy, pwede bang pahingi ng langis? Pero sabi po nung mga 5 na nahanda, sabi po nila, hindi, bibili na lang kayo sa tindahan kasi wala na kami extra. Eh dahil po doon, hindi po sila nakasama doon sa kailangan nilang puntahan na event. Ganon din po ba tayo na pagdating po ng Panginoon, doon lang tayo biglang, ay wait lang, ngayon ako maghahanda, wait lang, gagawa ako ng kailangan kong gawin. Or dapat po pag-isipan na natin, paano tayo magiging ready pag nandyan na siya bukas, pag nandyan na siya mamaya. Kumbaga ready kang harapin siya anytime. Dapat po masigurado natin na pagdating po ni Kristo ay ready na po tayong humarap sa Kanya at patuloy po nating ipanalangin ang ating mga sarili para buo at handa po tayo. Napakabuti po ng Panginoon kasi siya mismo ang nagbibigay sa atin ng pangsuporta sa ating sarili. Siya mismo nagbibigay ng karunungan at ng gabay sa atin para patuloy na lumago. And dahil po sa kabutihan niya, natural lang din po na ibalik natin sa kanya ang kalwalhatian. Dito po papasok ang pagiging mapagpasalamat natin. Ito naman po ang pangalawang katangian na maaring mayroon tayo sa ating panalangin. Ang pagiging mapagpasalamat. Kailan po tayo dapat mapagpasalamat? Ito po ay limitado lamang sa pagiging mapagpasalamat dahil sinasagot po niya ang ating mga prayer request. Or muli, babalikan po natin yung sabi ni Pablo na walang tigil. Ibig sabihin, kahit kailan dapat may pagpapasalamat po tayo sa ating panalangin. Hindi, dapat po laging naririyan siya. Sabi po sa 1 Thessalonians 5:18, sa lahat po ng sitwasyon ay meron po tayong pagpapasalamat. Sa lahat po ng kalagayan, lahat po ng pangyayari, kahit sa mga maliliit na bagay lamang po. Hindi ka na traffic sa commute mo, patrabaho. Thank you, Lord. Nagbunga na yung halaman mo. Thank you, Lord. Nakahanap ka ng parking. Thank you, Lord. Kami po laging pag may biglang lumabas mula sa parking. Thank you, Lord. Or nakausap mo na crush mo. Thank you, Lord. Pero maaring merong mga magagandang bagay na nangyayari sa atin na ipinapasalamat natin sa Kanya. Pero pag sinabi ko pong panalangin na may nakapaloob sa pasasalamat, ito po yung pagkikilala sa soberanya at katapatan ng Diyos. No? Hindi po pasasalamat dahil lang sa mga nagawa niya para sa atin, kundi dahil kilala po natin kung sino siya. Alam po natin na siya ang patuloy na nagbibigay sa atin ng kanyang plano. Siya ang patuloy naggagabay at nagdidirekta sa ating mga buhay. Pasasalamat po dahil hindi po dahil may mga masamang bagay na nangyari, kuwari, lahat ng sitwasyon, thank you Lord, nawalan ako ng trabaho. Hindi po ganun. Na thank you Lord, nagkasakit ako. Hindi po ine-expect ng Panginoon na ganun po ang response natin. Kundi, ine-expect po niya na ang ating response po ay pagtitiwala sa kanyang plano at pag-iintindi na may karakter po siya na mas alam kung ano ang malaking larawan ng ating buhay. Pasasalamat dahil may ginhawa po tayong nakukuha sa ating Hesukristo, no? Na makikita po sa 2 Corinto 1:3-5. No? Pinupuri natin ang Diyos dahil may kaaliwan siyang mabibigay sa atin or comfort. Meron po akong kilala na lilook up to ko po siya spiritually kasi lagi po siya nagpo-post ng mga magandang bagay tungkol kay Kristo. Or pag nakakausap ko po siya laging, praise God, ang kanyang mga sinasabi. And dati po nalaman ko na nawalan po pala siya ng firstborn niya nung mga 2 years old pa lang po. Yung kanyang unang anak na pumanaw po nung 2 taon pa lang. And
I'm sure napakabigat po at napakasakit po ng experience na yun sa kanya. Pero kaya ko lang po siya binabanggit kasi hindi ko po akalain na ganun yung pinagdaanan niya. Kasi every time kakausapin ko siya or every time nakikita ko yung mga post niya sa Facebook, sobrang laki ng thankfulness niya sa Panginoon. Thank you, Lord, for the 2 years I was able to know my son. Salamat po dahil napakatapat niyo sa akin. And I'm sure hindi po siya nagpapasalamat dahil nawala po yung kanyang anak. And I'm sure gagawin po niya ang lahat para mabalik siya. Pero yung pagkikilala po sa Diyos and yung kakayanan na maging positibo at ibalik pa rin sa Panginoon ang glory, yun po ay yung pinapanalangin kong patuloy na gawin ng Diyos sa aking buhay at sa buhay din po ng aking mga kasama. And thankful po ako na nakilala ko siya. Kahit di po kami close. Siyempre dahil tao lang po, babalikan ko, mahirap po na gawin to sa lahat ng oras at panahon. Mahirap pong magpasalamat ng buong puso palagi. Pero ang kagandahan po ay may ehemplo po tayo mula kay Kristo Jesus. May kaloob po tayo na nanggagaling kay Kristo. At siya ang pwede nating maaring gawing pundasyon sa ating mga buhay para natin ito. Pag mas malalim po ang relasyon natin kay Jesus, sa pagsamba sa Kanya, sa pag-attend po ng service, sa pag-aaral ng salita, lalalim din po ang ating pagkilala sa Kanyang karakter. Lalalim din po, eventually, ang ating espasyo sa ating puso para maging thankful sa Kanya. Kasi kung hindi mo kilala si Jesus, bakit ka magiging thankful sa Kanya pag may dumating na masamang pangyayari? Kaya kailangan po patuloy ang pag-develop natin ng relasyon natin sa Kanya. Ngayon at mas nabigyan na po natin ng pansin ang paglago ng ating mga sarili, ang ating mga puso, ano naman po ang kasunod na paalaala sa turo ni Pablo? Gaano po ito kahalaga? Sabi niya po sa verse 3, at the same time, pray also for us. Isama niyo rin kami sa prayers niyo. Sabay po ang panalangin natin para sa ating mga sarili, pati na rin po para sa ating mga kapatid sa mundo. Hindi po, okay, focus muna ako sa sarili ko, tapos pagpipray ko yung iba. Hindi po, sabi po, sabay po, isama nyo kami. At the same time, ipag-pray din po natin ang iba. Dito po papasok ang ating pangalawang punto, no? Lalago po tayo bilang mga Kristiyano sa ating buhay panalangin, sa ating pakikipag-ugnayan sa mundo, sa pamamagitan ng panalangin. In English po, by having fellowship with the world through prayer. Paano ko po nasabing fellowship? Di ba usually ang fellowship po pag tayong sama-sama lang or pag may grupo ka. Pero pag sa mundo po, ibig sabihin po yung ating relasyon or pagtingin sa mundo sa pangkalahatan ng mundo po. Ang tao ay hindi po kaya lumago mag-isa, kundi kailangan po niya ang komunidad niya. And paano po tayo natutulungan ng ating komunidad lumago? Una po, ay pag tayo ay nananalangin para sa mga nagbabahagi ng kanyang salita. Praying for those who declare the gospel. Bakit po? Nung balikan lang po natin yung verse sa taga-Kolosas, sabi po niya, isama nyo kami that I may speak or that God may open a door for me to share the word. Dahil po tayo yung naging mga Kristiyano, ibig sabihin po, hindi na po tayo sa ating mga sarili, kundi tayo po ay nasa Diyos na. Nakipag-isa na po tayo kay Kristo, napalitan na po ng bago ang ating buhay, pinagbuklod na po tayo sa iisang katawan kasama si Kristo. Ibig sabihin po, yung mga goals o yung mga pangarap o yung mga gusto natin, dapat nakaayon na sa gusto ni Kristo, gusto ng Panginoon. Ibig sabihin, yung purpose natin o layunin ay nakasentro na po sa Kanya. And ang layunin po ng Diyos ay ang makilala ang Kanyang pangalan sa buong mundo. Parte na po tayo ng spiritual na plano ng Panginoon para sa lahat. Pinili niya tayo, binigyan ng kaligtasan, pinakilala niya po ang Kanyang sarili sa atin upang matupad ang Kanyang layunin. Yun po ang ultimate goal ng Panginoon. Para lahat po sa buong daigdig ay makipag-isa kay Kristo. And bilang isang universal na iglesia, sama-sama po tayong tinawag para dito. Hindi po ba natural na pag
nakilala na po natin ang Panginoon, may fulfillment po or pagmamahal na gusto rin nating iparamdam sa iba. Yung pagiging parte po ng pamilya ng Diyos ay gusto rin po natin maramdaman ng iba yung grasya na yun. And yun po yung tugon na dapat nagre-reflect sa atin. Marami pong instances sa Biblia na pagkatapos po pagalingin ni Jesus ang isang tao ay na-excite po sila na i-share ang kanyang salita sa iba. Ito rin po ang iniwan na komisyon ni Jesucristo para gawin natin. Kaya nga po, discipleship, be one, make one, or disciple, yun po ang komisyon para sa atin. Lahat po ng Kristiyano. Hindi lang po yung mga misyonero, hindi lang po yung mga magaling mangaral. Lahat po tayo ay dapat ipanalangin ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Idalangin ninyo na magkaroon ng pagkakataon, or sa English, that God may open to us a door for the word. Bilang isang kabuuan, lahat ng mga Kristiyano, na mabuksan ng mga pinto natin sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapamilya, na makilala kung sino si Kristo Jesus. Ipanalangin po natin yon. Hindi lang po yung mga malalayo, lahat po, bawat isa. Kasi hindi mo naman maaabot yung mga maaabot ng katabi mo, or yung mga maaabot ng kaiglesia mo. Hindi ko naman kilala kung sino yung mga katrabaho ni Kuya MJ. Hindi ko naman kilala sino yung mga kapamilya ni Elizabeth. No? Kailangan ipanalangin po natin na sana maabot po nila yung mga kakilala nila. Sana mabuksan po ang pinto, mabigyan po sila ng oportunidad para magbahagi ng salita ng Diyos. And maganda din pong bigyan ng pansin na hiningi po ito ni Pablo, hindi lang po sa taga-Colossus, kundi sa iba't ibang mga iglesia po. Meron po sa Efeso, sa Ephesians, sa Thessalonians, sa Colossians din po, na hinihingi niya po yung prayer na ipanalangin nyo kami, isama nyo kami sa panalangin ninyo. Paul understood the power of prayer. Prayer not just for oneself, pero yung prayer po para sa iba, para sumuporta sa iba. Imagine si Paul po mismo yung humihingi ng panalangin. Madalas po pag may taong mataas na ang posisyon sa church, minsan baka hindi na po natin naiisip, kayang-kaya na niya yan, or alam naman niya ano niya dapat gawin. Pero importante po na patuloy po nating ipinapanalangin ang bawat isa, kahit sino pa man, para lalo silang ma-empower ng Holy Spirit. Tayo po ba, nananalangin po ba tayo para sa ating mga kapatid? Para maihanda silang ibahagi ang salita ng Diyos? Hindi lang po during congregational prayer, pero tayo po on our own time sa ating prayer life, napapanalangin po ba natin ang mga nagbabahagi ng salita ng Diyos? Ano po yung mga posible nating ipanalangin para sa kanila? Ano po yung mga pangangailangan nila? Una po, hiningi ni Pablo that I may make it clear na magkaroon na makapangaral at makapahayag kami ng hiwaga ni Kristo. Na ma-equip po sila. Ang Panginoon po ang naglalagay ng salita niya sa atin. No? Siya po ang nagbibigay sa atin ng kakayanan para magbahagi ng salita ng Diyos. Hindi po man lahat tayo preacher, guro, o misyonero, tayong lahat pa rin ay parte ng gagamitin niya para sa kanyang plano. Naway, pati ang pagbabahagi po natin, maging malinaw po, maiintindihan ng mga nakikinig sa atin. Balikan ko po yung ehemplo ko kanina ng OJ sa Operation Jabez po. Meron po akong group leader po namin na tinatawag si Kuya Ninoy. Naging ka-close ko po siya nung time na yun. And nung mga first time po kaming lumabas para po magbahagi ng salita ng Diyos, kasama ko po siya. At kabadong-kabado po ako kasi hindi ko pa po nagagawa yung lalabas ka lang at mag-share ka sa hindi mo kakilala. Hindi pa po uso yung mga prayer, ano yung ginagawa niyo? Blitz sa circle dito. And ito pa lang po yung experience ko para magbahagi ng salita ng Diyos. And tanda ko po, kabadong-kabado ako, may babae akong nakausap na kaedad ko lang. And hindi ko alam anong sasabihin sa kanya. Sa gilid po ng aking mata, nakita ko po si Kuya Ninoy, nakaganito po siya sa akin habang nagsasalita ako. Pinagpe-pray po niya ako. Nakikita ko po na nagsasalita po siya. And somehow, na-encourage po ako, nabigyan po ako ng lakas na, ay, may nananalangin para sa akin.
And eventually, nakapagsalita po ako, nabahagi ko po yung salita dun sa babaeng yan. And tinanggap po niya si Kristo Jesus. No? Doon ko po na-realize yung active prayer, interception, napakalakas po, makapangyarihan po sa buhay natin, sa ating relasyon sa bawat isa. Ano pa po ang pwede nating ipanalangin para sa mga nagbabahagi? Ito po yung strength naman po kahit napapersecute. Sa verse po sa taga-Colossus, tinuloy po ni Pablo, sabi niya, dahil dito naman ako ay nabilanggo, or on account of which I am in prison. Kasi po nung time na to, nabilanggo po si Pablo dahil sa kanyang mga pinapangaral or dahil sa kanyang gawain para kay Kristo. And bilang tao lang po si Pablo, syempre nahihinaan din po siya ng loob at alam po niyang may pag-uusig. Sabi nga niya po, kahit saan man ako pumunta, pinapaalalanan ako ng banal na espiritu na bilangguan at pag-uusig ang naghihintay sa akin. Pero siya rin po mismo ang nag-acknowledge na yung banal na espiritu ang magbibigay sa kanya ng gabay. No? Maaring humingi po siya ng panalangin kasi kailangan niyang lakas ng kanyang loob. No? Kahit na meron mang umaaway sa kanya or meron man nag-uusig sa kanya. Magandang pag-isipan po na pag nananalangin tayo para sa ating mga kapatid, pag-isipan din po natin ang kanilang konteksto. Sila ba'y misyonero sa komunidad na kakaunti ang Kristiyano? Tulad po nila Ate Chris at Kuya Chris at Ate Doti. Or kilala po ba natin sila bilang isang empleyado na medyo mahiyain, na kailangan po ng kumpiyansa para po mabahagi ang salita? Or maaaring hindi po natin sila kilala, pero kinakausap tayo ng banal na espiritu na taga-ibang bansa po na ipanalangin sila. May mga tao po ba tayong maaaring gawin ito para sa kanila? Itong gawain po na ito, napapalakas po ang ating ugnayan sa mundo. Kasi pag pinagpipray po natin ng ibang tao, di ba po pinag-iisipan po natin, ano kayang kailangan ni ganito? Ano kayang kalagayan niya? Nasaan kaya siya nakatira? Ano kayang pangangailangan nila sa finances nila? Napag-iisipan po natin yung taong yon. And nagkakaroon po tayo ng compassion or ng pagmamahal para sa kanila. Kaya po lumalakas din ang ating relasyon at pagtingin sa sangkatauhan ng Panginoon. Yung karakter po na yun, yung mapagmahal na puso at mapag-obserba na kaisipan, lalo tayong matutulungan sa ating paglago sa Panginoon. Pansinin na mahalaga rin po kay Pablo na maging klaro po ang kanyang salita na ipinapamahagi. Natural na gusto po niya na maluwalhati po sa dulo ang salita ng Diyos, na maging clear po. Hindi yung glory ay mapunta sa kanya bilang mangangaral. No? Kaya po, patuloy rin po nating ipanalangin ang katotohanan ng salita sa mundo. Praying for the truth of the gospel in the world. Hindi lamang po ang mga tagapagsalita, kundi ang mismong mensahe ng salita ay panalangin po natin. Kasi ano pong silbi ng pinakamagaling, pinakamatuwid na tagapagsalita, kung yung mensahe naman po niya ay hindi po ayon sa katotohanan ng Diyos? Wala pong saysay. Tandaan po natin yung konteksto ng verse natin. Sa Colossus po, marami pong maling katuruan or kasinungalingan sa kapaligiran nila. Mahalaga na magkaroon ng klaro kung ano yung tama at ano yung mali, ano yung totoo at ano yung hindi. Mahalaga na maging klaro ito sa kanila para hindi po nakakalito sa mga mananampalataya. Maaari din pong pag-isipan kung paano po ito nag-a-apply sa panahon natin. Meron lang po recently yung nakita po yung gun collection ng Son of God, kunwari, na 2.3 million po. Sinasabi po niya, anak po siya ng Diyos, no? Pero ganun po ang kanyang ipinapakita sa kanyang buhay. Or meron po yung prosperity gospel na sinasabi po na pagpatuloy po tayong nagbabasa ng Biblia, yayaman po tayo. Or meron din po yung paniniwala na ang truth or ang katotohanan ay relative or parang kung base sa experience mo. Kumbaga hindi lang isa ang katotohanan, kundi ako, ito ang pinaniniwalaan ko, siya, ito ang pinaniniwalaan niya. Marami pong maling katuruan sa mundo ngayon. And importante po, ipanalangin natin na manatili po ang katotohanan ng salita niya. Na hindi po siya maligaw sa mundo na puno ng kasinungalingan. At ang Panginoon po mismo ang lalapit sa atin pag ginawa natin yan.
Ayon kay Pablo po, anong katotohanan ba yung sinasabi niya? Sabi po niya, tinuloy niya, ang mensahe tungkol sa mystery ni Christ. That I may declare the mystery of Christ. Bakit po mystery? Imagine po nung time nila, hindi pa po ganun naganap ang mga resources o impormasyon tungkol sa Biblia o tungkol kay Jesucristo. Laking blessing po na meron na tayong online or mga apps na pwedeng magamit para sa ating pag-aaral ng salita. Sino po dito may Bible app? Ayan, napakarami po, no? At marami sa atin ginagamit po ito sa devotion. Wala pong mali doon. Pero sa kanila, noong time nila, obviously, marami pong mga bagay or katanungan na hindi pa po klaro. And ang panalangin po ni Pablo, maging klaro po yung mystery o misteryo ni Kristo. Maraming aspeto ng plano ng Diyos, hindi pa po alam ng sangkatauhan. At ginagamit lang niya ang kanyang mga disipulo, kanyang mga propeta, para po ilahad ito sa atin. Lalo lang po nating nakikita ang kahalagahan ng panalangin para po sa misyon ni Pablo, para po sa hangarin ng Diyos. Hindi lang po na manatili ang katotohanan, pero na masabi po natin ang katotohanan ng Diyos, no? Hindi yung katotohanan natin. Ipanalangin po natin na yung mga salita na bibigkasin natin. Kahit po ako doon, manggagaling po sa Kanya. Sabi po ni Kristo, nung pinalangin po niya yung Kanyang mga disipulo, sabi niya, dahil binigay ko sa kanila ang mga salitang ibinigay mo sa akin. Natitiyak nilang ako'y tunay na galing sa'yo. In-acknowledge po ni Jesus na yung mga salita niya nanggagaling po sa Panginoon. In-acknowledge po niya na nakikilala po ng mga disipulo niya kung sino si God dahil sa kanyang mga salita. Pag ginawa po natin ito, natural na mas masuportahan din ang ating paglago sa ating iglesia, no? Sa patuloy po na paglaganap ng salita ng Diyos, mas makikilala po siya ng mundo, mas lalaki rin po ang ating komunidad bilang parte ng kanyang kaharian. Iba po ang itsura ng isang mundo na naniliwanagan ng salita ng Diyos, no? Iba po siya sa mundo na hindi kilala kung sino si Kristo. Kailangan po nating ipanalangin, mas lalong lumawak ang kanyang salita para makita po natin ang pagbabago na ito. Parang sa Lord of Life lang po, no? Dati po, as we continued to pray for each other, lalo po tayong lumaki bilang isang congregation. And ako po, kung hindi po tayo naririto ngayon, baka iba rin po yung itsura ng aking paglago. Kung hindi ko po nakilala yung mga taga-Batasan or taga-Karisa, na nagawa lang po natin dahil patuloy tayong nananalangin, patuloy tayong nagbabahagi ng kanyang salita. Naapektuhan din po ang ating paglago ng ating mga ginagawa. Ang paglago po at panalangin ay hindi nyo po mahihiwalay sa isa't isa. Hindi po posibleng lumago bilang Kristiyano nang walang patuloy na komunikasyon o pagkausap sa ating Panginoon. Nakasalalay rin po sa katangian ng ating panalangin ang magiging resulta ng spiritual nating buhay. Kung mapagbantay ba tayo at kung mapagpasalamat po ba tayo sa ating panalangin. At pag pinapanalangin po natin ang ating mga kasama sa kanilang pagbahagi ng salita ng Diyos, at pag pinapanalangin po natin yung katotohanan ng kanyang salita, sa katapusan, lahat po tayo ay sama-saming mananalangin at sasamba sa ating Panginoong Diyos sa langit. Lahat po tayo ay lalago kasama ni Jesucristo. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat sa patuloy niyong paalaala sa amin na bumalik sa aming kaalaman sa pananalangin, Lord. Salamat po dahil maaari naming maging gabay ang inyong salita. Naway mas mabuo at mahandaan namin ang aming mga sarili, ang aming pagiging mapagbantay, ang aming pagiging mapagpasalamat sa aming pananalangin sa inyo. Naway tuloy nyo rin po kaming bigyan ng oportunidad para po magbahagi ng inyong salita, para ipanalangin po ang mga nagbabahagi ng salita. And most especially, Lord, na mapalaganap po ang katotohanan ng inyong salita sa mundo. Patuloy niyo po kaming bigyan ng karunungan, ng pagmamahal, ng inyong banal na espiritu para po magawa ito. Dahil alam po namin, hindi po namin kaya nang wala ka. Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po na bawat isa ay masuportahan din po namin
Hindi lang po lumago ng mag-isa, kundi lumago bilang isang iglesia, Panginoon. So, salamat po. At alam namin nanggagaling sa inyo ang mga salita namin ngayon. At madala po namin sa aming pag-uwi, sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Thank you. Thank you. Ganda ng word. Thank you. Maraming salamat, Janina, sa patuloy na paalala na na dapat ang ating panalangin ay patuloy din dapat or continuous ito para sa ating paglago. Kung naputol po ang ating prayer life o kaya naman ay hindi ito consistent, ay gamitin natin opportunity ang mensahe kanina upang alalahanan tayo na dapat ay tuloy-tuloy tayo nananalangin sa Panginoon, hindi lang para sa ating mga sarili, kundi pati sa ating mga kapatid. This is the song we'll be singing forever. At bilang response po ay gamitin natin ang kantang ito bilang panalangin sa ating Panginoon. Tumayo po tayo, ha? Today
po at tatawagin ko po si Tuton para sa ating po. Unang linggo na naman po ng buwan, kaya tulad ng pag-iusap ng ating Panginoon, alalahanin natin ang ginawa niya 2,000 years ago na makibahagi sa kanyang banal na tunay. Ang sakripisyo siya, binigay niya ang kanyang katawan, darat ng dugo, para tayo magkakaroon sa ating mga kasalanan. Pero bago po tayo magbahagi sa banal na hapunan, ang pag-iusap din po niya ay siya sa atin natin ang ating sarili. Kung tayo po yung may mga kasalanan o mga kasalanan, ay pagsisihan po natin ito bago tayo makibahagi sa gawain. Pinibigyan ko po kayo ng ilang minuto para po manalangin, magsisipin ng mga kasalanan bago tayo tumawag sa atin ng banal na hapunan. Gawin po natin. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit hinahatulan tayo ng Panginoon dahil tinutuwid niya tayo upang hindi tayo maparusahan kasama ng sanlibutan. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at inom sa kupang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagkarito. Ang sino man kumain ng tinapay at inom sa kupa ng Panginoon sa pagparaang dinararapat ay nagkasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at inom sa kupa, sapagkat ang sino man kumain at inom ng hindi na kumikilala ng kahalagahan ng katawan ng Panginoon at kumain at uminom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Panalangin po natin ito mga ito. Panginoon, maraming salamat po sa itong mga elementong nasa harapan namin. Ang kupang ito nagsisimbolo ng inyong katawan at ang sisimbolo ng inyong dugo at ang tinapay ito nagsisimbolo ng inyong katawan. Panginoon, maraming salamat Panginoon Diyos na pwede namin alalahanin ito. Dahil ito po yung pakiusap ng Panginoon Diyos. Alam namin ang paghihirap namin at ibigay nyo para sa amin upang kami magkaroon ng pagpapagod namin. Maraming salamat po sa mga elemento ito na magsisimulan ng katawan. Inaanyayaan ko po ng bawat sa atin na kumuha lumampot na tinapay upang sabay-sabay po na nalalahanin at pagkaya ng inaanyayaan ko ng bawat sa inyo. Sumunod sa atin. Gawin mo natin.
ay lumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinatira sa yun, sinabi, ito ang aking katawan na inihandog sa inyo. Gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Kainin ko ng ito. Tapos po natin natin mga kupa. Ang kupang ito ay bagong tipan ng Diyos sa pagpapatibay ng ating dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-alala sa akin. Gawin niyo ito. Salamat kami ng Diyos na pwede namin kalalahanin yung unang linggo ang inyong ginawa dahil ang ditong kami nalipas. Nawa hindi lang ito yung unang linggo kundi araw-araw pa ng Diyos alalahanin namin ito na nanalangin at papasalamat sa iyong ginawa para sa amin. Dahil napapagkabilang ng Panginoon. Pinagpapasalamat namin ang Panginoon. Dapat namin ang nangyayari po ang kolektahan po ng mga Bilang parte rin po ng ating panambahan ay ihanda natin ang ating offering, tithes and offering para sa ating Panginoon na ipapaikot ng Diyos sa buhay. At dahil po ngayon ay first Sunday of the month, ay ipapaikot rin po ni Sonia ng ating social concern offering. Tumayo po tayong lahat at ulitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him, all heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Mari po tayong umupo at meron po tayong ilang mga anunsyo para sa araw na ito. Every first and third Sunday of the month po dito sa Doña Carmen ay nagsisimula ng 8:50 ng ating
Kids Sunday School. So kanina po ay meron silang gawain at sa susunod po na third Sunday ay magpapatuloy po ito. This coming April 10 po, Wednesday, ng 7 o'clock p.m. ay meron tayong prayer meeting dito po sa Doña Carmen at ang ating facilitator po ay si Tita Norma Day. Pagdating naman po ng Sunday, April 14, from 8:30 na po ulit hanggang 9:30 a.m. ay ang baptismal class dito po sa Doña Carmen na Lesson 6, Pagdidisiplina sa Iglesia. At ang ating facilitator po sa araw na yun ay si Tito Mo. Pagkatapos naman po, pagdating ng 9:30 ay ang ating worship service at ang ating worship leader ay si Tita Beth Versola at ang ating preacher po Tito Raph Aguila sa James 4:1-10, The Seeds of Sin. Pagkatapos naman po ng ating worship service at pag-uwi natin, by 2 o'clock p.m. po ay magkakaroon tayo ng special congregational meeting via Zoom po. So, antayin na lang po natin ang detalye na ipapadalang mga link sa ating group chat para tayo ay makadalo sa ating special congregational meeting. At sinend na po sa ating group chat yung agenda para po sa araw na yun. So, pwede na lang po tayo mag-backread at tingnan po natin ang magiging gawain for next week. Ayun po, pinaalalahanan lang din po na ngayon na po ang payment para po sa ating family day retreat. So, para po sa mga magbabayan, lumapit lang po tayo kay Ate Sasu Dayan at pwede na po natin isettle ang ating payment sa kanya after the service. And in the coming April 21 po, from 1 to 3 p.m., tulad ng dati nating nakagawian, ay magkakaroon po tayo ng Community of Disciple Makers. At open po ito sa lahat ng discipleship group leaders. At meron po tayong lunch noon pagkatapos ng ating service, so tayo ay pwede pong mag-fellowship. So, dito lang po siya gaganapin sa Doña Carmen, pero po inaanyayahan rin natin ang mga taga-batasan na dumalo sa gawain ito. Ang ating topic po ay Leading a Follow Me Group. Wala pong nakatalang may birthdays or anniversary for this week, pero next week po ay meron na ulit. At mukha naman po wala tayong first-timer dito. Pero natutuwa po tayo na makasama ulit si Tito Gino at si Tito Welma dito po sa ating service ngayong umaga. At ako rin po, hindi na nila first time dito, pero natutuwa ako makasama naman sa worship team for the first time si Abraham at si Marco. Sige po, tawagin ko si Tito Raph para sa ating benediction. Maraming salamat sa ating Panginoon na sa paggamit kay Janina sa pagpapaalala ng kahalagahan ng panalangin para sa ikalalago ng ating buhay Kristiyano. Sa ikalalago ng ating, sinabanggit na sa ikalalago ng ating buhay Kristiyano, dapat natin ipanalangin, hindi lang yung ating sarili, yung nabanggit kanina, kundi ang bawat isa sa atin ay dapat natin ipanalangin. At maganda rin alalahanin na nakabibigay ng lakas natin sa pag-discipleship, pagbabahagi ng salita ng Diyos, nakasama natin ang Diyos sa gawain nito. At siya rin mismo nagbibigay ng salita na bibigkasin natin, na lalabas sa ating bibig. Tumayo po tayo upang tanggapin ang basbas ng ating Panginoon. Sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang naghahari sa atin, sumakanya ang kapurihan sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, ay alalahanin po natin na meron tayong Panginoon na kasama natin all of our lives, kahit anong season ang dumating sa ating mga buhay. Awitan natin siya.